Magandang oras mga kababayan, mga kakulinboy. Mamamayang Pilipino ay galit na daw kay VP Sara. Ayon sa survey ng SWS ay 88% ng mamamayang Pilipino ay gustong ma-impeach at mapanagot si VP Sara sa sinasabing confidential fund. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng ating kaibigang sa iyong araw atin panoorin. Mga Pilipino, galit na ba kay VP Sara? Ayon sa pinakalitas na survey, 9 sa 10 Pilipino gusto ng impeachment at 93% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat i-prioritize ang bansa kaysa sa sarili. Halika, atin itong pag-usapan. Pang-regular na sesyon pa ang bihis ng Senate Session Hall kanina, pero nakaabang na sa gilid ng witness stand na gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sesyon na sa Lunes ang Kongreso. Samantala, ayon sa pinakahuling commission survey ng SWS, 88% ng halos 2,000 respondents ang naniniwalang dapat magpaliwanag ang bise sa mga reklamo sa impeachment. May hiling naman ang isa sa mga House Prosecutor matapos sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na ayaw naman niya sa impeachment. The President should not be involved in the impeachment. Ayan, so itong palaging sinasabi kasi ni PBBM na ako hindi ko rin gusto ito na ayaw niya ng impeachment. Bakit ayaw niya ng impeachment? Dapat lang mapanagot niyang si VP Sara. Kaya nga tinatawag na lame duck. Yung itik si PBBM ni VP Sara. Dahil sa iniisip pa rin niya ang kanilang unity, ang kanilang pagkakaibigan. Wala nang unity, wala nang pagkakaibigan. Dapat nga si PBBM ang magsabi sa Senado na i-impeach niyo yan. Di ba? Kasi kalaban ng gobyerno, naninira sa kanya, palagi pa rin mabait eh. Kaya tinatawag na lame duck. Kaya ayon dito kay Representative Lawrence Defensor ay huwag makialam si PBBM sa impeachment. Yun din ang sabi ni PBBM na ayaw niya. Ipaubayan niya sa Senado. Ang Senado ay walang bayag, di ba? Walang bayag eh. Takot sa sinabi na bloodbath. Ano bang bloodbath? Anong silbi ng mga bodyguard dyan? Ang dami-dami, di ba? Merong MP. Anong ginagawa ng mga dyan? Ng mga presidential guard kung matatakot kayo ng bloodbath? Tinatakot lang kayo ng isang matching eh. Tapos kayo, mga gorila, ang lalaki nyo, ang nagtatakot sa iyo ay mga matching lang sa inyo. At natakot naman kayo dahil sa sinasabing bloodbath. Ngayon, crucifixion na naman, sabi ni VP Sara. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. And I'm glad to hear that the President, as the head of the Executive Department, will not interfere with the impeachment process. We want the senator judges to act independently, free from any influence from the Executive Department. Binunyag naman ng isang kongresista na may mga kaapelyidong senador ang ilangang mga pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng survey kung saan tinanong ang respondents sa mga dapat at hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte kasunod ng eleksyon. Sa survey ng social weather station na kinomisyon ng Strat-based group, 93% ng respondents ang naniniwala na dapat unahin ng bise ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Ayon sa pinakabagong Strat-based SWS survey, 9 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. 88% ang nagsabing dapat siyang sumagot, 68% ang nagsabing tiyak na dapat, at 20% naman ang nagsabing malamang na dapat. Pero kahit malinaw ang mensahe ng taong bayan, wala pa rin malinaw na tugon mula sa kanya. Ang Kongreso pumoto ng lampas 200 na mababatas para sa impeachment. Ang mga aligasyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, lantarang paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, at iba pang mabibigat na krimen. Pero heto ang hindi mo inaasahan. 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat unahin ni VP Sara ang kapakanan ng bayan higit sa sarili. Ayan, so kahit kayo dyan mga DDS na nakapanood nito, ano bang dapat unahin ni VP Sara? Ang kanyang personal ba na mga layunin sa buhay? O ang pagtrabaho as Vice President? Nakalimutan nyo yata na nagtatrabaho si VP Sara na Vice President. At wala siyang ginampanan ilang taon na. 3 taon na wala siyang ginagawa as a Vice President. Yung kanyang opisina, ang dami-daming personnel, ang dami-daming sinuswelduhan kasama ang kanyang mga bodyguard.
pera ng gobyerno nasasayang, walang ginagawa. Mabuti pa yung janitor, naglilinis pa ng ng CR. Itong si VP Sara, wala yatang kahit na nagawang trabaho sa kanyang opisina, kundi ang palaging nag press briefing at palaging nagmumura at nagpasyal-pasyal sa dahig, di ba? Kasama yung isang senador na Bigotilio. Okay, kaya dito makikita, kahit nga sa channel natin, mga ka-Golden Boy sa ating channel, di ba? Ang dami-daming nagsabing mag-rally na, mag-revolusyon na. People's power. Ang daming sinasabi, people's power. Kaya nga, kung hindi action ang Senado dito sa impeachment, which is sinabi ng saligang batas natin, na ipagpatuloy ang impeachment kapag naihain na ng Kongreso sa Senado. Inahihain na eh. Kulang na lang babasahin. Hindi nabasa dahil kay Escudero. Pinagpaliban. Ang pagbasa sana ngayon eh. Pinagpaliban sa June 11 na daw. And then pagdating ng June 11, walang darating doon sa Senado. Alam ko na ang mga mob ng mga yan. Walang darating para hindi matuloy ang impeachment. Ngayon, bawal yan sa ating batas ayon kay Attorney Bueno, di ba? Nag-vlog ako kanina. Na hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanilang mandato na mag-impeach ng isang tiwaling opisyal. Total, meron namang mga attorney si VP Sara, pwede niyang gamitin para idipinsa ang kanyang sarili na wala siyang ginawang pandarambong sa bayan. Pero kung meron, ay sagutin niya, di ba? Anong masama sa pag-impeach? Kung malinis ka naman, ay siguradong ma-acquit ka dyan. Alright, patuloy tayo dito sa ating video. Hiram natin kay sa iyong araw. Hindi ito opinion lang. Ito ang tinig ng 1,800 na botante mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ito haka-haka. Ito'y pulso ng mamamayan. Pero kung malinaw ang utos ng taong bayan, ang accountability ay hindi option. Ito'y pundasyon ng tiwala ng taong bayan. Panahon na para sagutin ni VP Sara ang mga aligasyon. Sa huli, ang mga halal na lider ay may tungkuling magsilbi sa bayan, hindi sa sarili. Boom! Sakit, pero totoo. Pero sa halip na tahasang pagsagot, tila mas pinipili pa ang katahimikan. Oo, may schedule na sa Senado para sa articles of impeachment, pero paurong ng paurong. June 2 dapat na reschedule. June 11 daw, abangan. Ayan, so paano naging paurong ng paurong mga kababayan? Yung una, di ba? Ini-schedule June 2 ni Escudero. Ngayon ay gumawa na naman ng delaying tactics. Delaying tactics, buying time, killing time. Yun ang sabi ni Dilima. Para merong leeway, merong pang magawa na move si VP Sara kung anong gagawin niya, kung maghukay ba siya ng tunnel at magtago na. Meron pa siyang leeway kasi meron pang isang linggo mahigit eh. Kaya sinong nagbibigay ng leeway na yan? Di si Escudero, di ba 2 beses niyang ginawa yan eh. Ibig sabihin talagang pinoprotektahan niya si Sara. Yung confidential fund, nagduda na ako dyan eh. Meron na akong duda na ilan sa mga senador ay nakatanggap niyan. Kasi ayaw nila eh, nag-abstain sila eh. Ayaw nilang sumipot. Noong ipresenta yung articles of impeachment, ay walang kalahati ang naroon sa Senado. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Yung confidential fund ba na 500 million plus, meron bang nabigyan sa Senado kaya ganun sila kalambot kay VP Sara? Di ba wala namang maisip natin na di ba na bakit ganun na ganun ang pagprotekta nila kay Sara? Baka lalabas ang baho nila, baka tablahin sila ni Sara pagdating sa hearing. Baka banggitin yung mga pangalan nila eh. Kaya takot na takot sila kay Sara. Kaya bloodbath. Hindi pala dugo eh. Hindi pala dugo ang magdanak diyan, kundi baka dadanak yung mga pangalan na nabigyan ng confidential fund na nariyan sa Senado. Yan ang palagay ko eh. Bakit takot na takot sila? Trabaho nila yan eh. Kung takot sila sa mga ganyan, dapat huwag pumasok sa mga illegal. Di ba lalo na sa pangdarambong ng pera ng bayan. Pera ng tao yan eh. Kaya ang supreme power ay wala sa Senado, wala rin sa Presidente. Ang people's power ang supreme power. Kaya yan na yung huling opsyon
Sabi ni Llamas, sabi ni Drilon, sabi ni Attorney Bueno ay nasa mamamayan na ang huling pagpasya. Kasi hindi na umaksyon ang Senado. Kapag ganyan, wala na talaga, anarchy na, wala nang batas eh. Kasi wala na ang Senado, umatras na sa mandato nila ng pag-impeach ng isang mandarambong. Kaya, nasa taong bayan na yan. Mga kababayan, pera natin yan, pera nyo. Ang pinangsweldo sa kanila, tapos ganun ang gagawin. Gagastusin lang para sa sariling pamilya, grabe. Sana binigyan din tayo, di ba? Para hindi tayo magagalit, wala eh. Sariling pamilya, sariling buhay ang hari, parang reyna. Ang yaman-yaman ng pamilya na yan. Grabe, kaya ganun sila kababa ang pagtingin sa sambayan ng Pilipinas. Kaya sa tingin nila ay parang mga daga lang yung mga senador. Tinatakot nila kasi sobrang yaman ang mga yan. At takot na takot si Sara mabuksan yung mga bank accounts nasabi ni Trillanes. Sa impeachment, walang lusot. Nandyan ang bank accounts, pirmado ng mga manager ng bangko. At kapag authenticated ng manager, wala na, tapos na ang impeachment. Alright, balik tayo sa video ng sa iyong araw. At maraming salamat pala sa ating kaibigang sa iyong araw sa mga magagandang update ng kanyang video na binigyan natin ng reaksyon. Pero hanggang kailan maghihintay ang bayan? Dapat niyang ituon ng pansin sa bansa. Pero bakit tila sarili ang inuuna? 86% ng mga Pilipino gusto siyang magtrabaho sa plataporma. 81% ng mga Pilipino gusto siyang tigilan ang kanyang pamumulitika. 74% gusto na rin siyang tumigil sa pagbabatikos sa gobyerno. Yung mismong gobyerno bahagi siya. Pero 93% ang nagsabing ipagpaliban ang personal, unahin ang bayan. Ayan, so tama naman yan. Yung mga sobra sa kalahati, ayaw na kay Sara. Kulang yan eh. Dapat yan merong ilang porsyento ang gustong makulong siya. Yun ang dapat panghuli, wala eh. Ay, dapat meron talagang makulong para hindi yan mapamarisan. Kasi kung maka-eskapo pa yan, hindi yan makulong, hindi yan ma-impeach. A-idolin yan. Mag-a-idol sa kanyang ang mga wicked mind na kabataan at gagayahin siya at magiging idolo siya. At pagdating ng next generation ay napakarami ng katulad ni BP Sara. Yan, tiyak yan mga kababayan. Kaya pigilan natin tong isang to para hindi na to dadami. Alright, ano sa palagay nyo ang ating video ngayon? Kayo ba ay galit na kay Sara o hindi pa? Paki-comment sa ating comment section mga kababayan. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated at malaking tulong sa akin at sa ating mga mamamayang Pilipino. Hanggang sa muli, paalam.